Ako po si Bagaral, na ang ibig sabihin ng Bagaral ay traditional leader. Bagaral Rogelio Abiog, katutubong Tagbanwa, nakatira sa Sitio Daan, Barangay Apurawan, Aburlan, Palawan. Ako po ay naniniwala na ang aming ginagawang tradisyon, ritual sa paglalambay, pagsasagda, ay isang gawaing nakakatulong sa sustainabling pamaraan, pamahala at pangangalaga ng likas yaman, di pangkakahuyang produktong gubat. Sapagkat ang lugar, ang puno ng bagtik, ang puno ng yantok, pulot putyukan at iba pa na idiniklara ng tradisyon bilang sagrado, ito ay iginagalang, hindi sinisira, hindi pinuputol, kahit na sinasabi na ng batas na pwede nang pakinabangan. Kung kaya't patuloy na nagbibigay ito ng magagandang maraming mga bunga, kumakalat sa kapaligiran, tumutubo, yumayabong, kaya sustainable. Aming inirekomenda sa lahat-lahat ng ahensya ng ating gobyerno na tingnan, kilalanin ang tradisyon batas katutubo. Ikalawa, amin din pong inirekomenda sa sektor ng DENR na bawasan ang sobrang dami ng requirements, sapagkat kung saan ang requirements, doon din ang malaking halaga na hindi kaya ng katutubo. Ito ay pabigat sa aming hanapbuhay, sa aming kabuhayan. Samantala, kung nariyan ang legal, nariyan ang permit na aming pinaghahawakan, magagamit namin ng maayos, susulong ang aming pamumuhay, ang aming hanapbuhay, ang aming kabuhayan sa pamamagitan ng di pangkakahuyang produktong gubat. This is a story about a workshop that was held last May 2006 in Daan Village, Barangay Apurawahan, Aborlan, Palawan. The purpose of the workshop is to develop guidelines for the sustainable management of three important non-timber forest products in the Philippines, namely almasiga resin, rattan, and honey. These NTFPs have very important roles in the livelihoods of the indigenous people, or IPs, and other communities living in or near the forest. With this significance, it is crucial that these natural resources and the forests where they are found are to be protected so that communities can continue to derive benefits from them. In the workshop, we developed guidelines for the sustainable management of these three NTFPs. We also tackled the different practices, rules, and regulations that the communities have for the management of the NTFPs, and how the relevant government agencies can best help the communities in the management of these resources. The participants of this workshop come from different IP groups. They are experts in traditional knowledge about NTFPs. Many come from different parts of the Philippines: Palawan, Mindoro Oriental, Negros Occidental, and Bukidnon. This is what they have to say. Bukod sa aming pakinabang, pinakamutian namin itong kahoy na to sapagkat ganun kahalaga sa amin at ganun kahirap tutubo na manumbalik na ganito uli. Ganun namin pinapakinabangan, ganun din namin iniingatan. Kumbaga, isang salita ay minumuti ang kahoy. Una, ang amin pong pamamaraan ay tinatapingan yung puno ng bagtik.
At pagkatapos ng matapingan, mga 15 araw, yun ay may dagta na pero hindi pa gaanong maputi at medyo malambot pa rin. Mas maganda ang dagta ng bagtik kung makarating sa 1 buwan ang tagal. Mas makapal at maputi yung kanyang dagta. Pagkatapos noon, tatapingan uli. So, ibig sabihin, bawat 1 buwan ay maganda ang ani. Ang mga panahon na mas marami ang nakukuha na almasiga ay yung panahon ng tag-araw. Pag panahon ng tag-araw, pag kami ang almasiga ay dumadagta ng marami. Sapagkat paglabas ng kanyang katas, nanggaling dito sa sinugatan, didikit ka agad yan sa kanyang katawan. Matutuyo ka agad, walang bawas. Hanggang sa dumami na makaabot dito yung dagta at kumapal. So, ang sa pagtaping naman na aming ginagawa para mas matagal ang isang punong almasiga ay sinusugatan yung kanyang katawan na humigit sa 1 feet o magdalawa kung ganitong laki ang sugat. At ang pagbawas ng balat, kailangan kung sa loob ng 1 buwan, mga 1 pulgada ang kakaltasin para mas madaling lalabas yung kanyang dagta. Dahil kung kakaltas ka ng mga 4 o 3 pulgada, mas lalong hihina yung kanyang dagta. At kailangan ang bagtik, ang pagkaltas mo ng balat, pupukpukin na hindi masusugatan ang kanyang kahoy. Dahil kapag masusugatan yung kanyang kahoy, madaling mamatay. At dito ang mga anay na tulad nito, may mga lupa na dinadaanan ng anay, dito siya papasok sa kahoy ng almasiga at doon sa loob kakain yung anay. Dito naman kung bakit may mga pagitan ng puno na walang sugat, dahil para ang mga balat niya dito ay hindi masisira. Sapagkat ang almasiga, ang kanyang pagkain ay nagmumula sa lupa. Sisipsip siya ng tubig, mga nadurog na mga kahoy sa lupa, ang kanyang pagkain dito aakyat papunta sa taas at papunta sa kanyang mga dahon at mga sanga para siya ay lumaki at lumago. At ang katas naman, pagbaba noon, dito siya lalabas. Ngayon kung susugatan mo ang almasiga na paikot, hindi tatagal ang almasiga. Hindi abutin ng 1 taon, mamamatay na. Pero ang almasiga, kapag lumampas ng parang drum, dapat yan ang sugat ay mga 3 lang. Pag susugat ng mga maigit 1 feet yung sugat. Dahil siyempre maliit pa, kung walang distansya, hindi sapat ang dadaanan na ng kanyang mga pagkain mula sa lupa, mas madali ring mamatay. Kailangan mas malapad yung balat kaysa sa sugat na kanyang tinatapingan, dinadaanan ng dagta niya. Sa laki naman ng almasiga na maaari na naming tapingan, ay kami po madalang magsukat ng puno ng almasiga. Kung hindi, sa laki ang aming tinitingnan. Kailangan lumaki siya katulad ng puno ng niyog, mas lumaki pa siya roon. Maaari mong tapingan ng 2 lang pag lumaki ng katulad sa puno ng niyog. Kasi kapag halimbawa lumaki siya ng katulad ng puno ng niyog o lumampas doon ang laki, tatapingan mo ng marami, mamamatay yung almasiga ng madali. Ang puno ng bagtik nito ay pinagsimulan ng tapingan nito at ako mismo makapagsabi, ito ay kasi laki pa lang ng drum. Nung mga 1975, ako'y kasalukuyang namamagtik na at ito yung pinakamalapit ng area sa Sitio Daan. Ako'y nag-iisang namamagtik dito kasing laki pa ng drum ito. So 2006, ganito na ito kalaki. Ibig sabihin lumalaki siya kahit na tatapingan mo ng mga ganong kalaki.
si Badi taga Sitio Daan na nakakita ng putyukan sa mga buwan na ito. Ang isa ring palatandaan namin sa kanila na may laman na pag malapad na sila. Pag hindi pag-anong malapad, ibig sabihin wala pang laman sila. May mga pamamaraan din po kami na para hindi maubos. Kung minsan po yung kanilang bahay hindi po namin kinukuha at yung kanilang dugos lang po yung aming kinukuha. Bali ganun po yung pamamaraan namin. Kumukuha lang po kami ng kanilang bahay kung kami po ay naglalakad at gutom na po kami. Yan, kumukuha na po kami dahil wala po kaming makain. Tapos ang pagkuha naman sa dugos, dapat nga ang dugos lang kuhaon, dapat bilinan sang isa ka 1 pot ang kwaon agod nga may ara sila makaon pagid pagbalik nila kay ining kalaba diri sa ubos ibilin na sila tapos diha lang na sila kay ining kalaba may naapan na sila yung mga buto amo na ang magpakuan sa ilang dili sila mahalin amo nang pamaagi sa among pagkuha o kun pag-ani sa putyukan. Proper management of honey and its hives doesn't end with sustainable harvesting. It also involves caring for other natural resources in the environment. Ang kahalagahan po ng bagin o balagon, ito ay pananggalang ng init upang hindi masisikatan yung bahay ng putyukan. Kasi kapag masisikatan yun, ang kanyang wax ay malulusaw. So yun nga ang kahalagahan ng yung bago na nakatabon. At saka protection din ito ng kung merong hangin na malakas, yun ang pumipigil ng hindi masira yung bahay ng putyukan. So ang aming pamaagi sa ila kundiin ang putyukan paagi sa tae. Ang tae na niya makita namon nga sa mga dahon sa kahoy para pag tae niya ara lang da sa tungod wala magagsik ang putyukan anong tae sa putyukan. Tapos ang pagkilala naman namon sa ibang pamaagi isa ang paglupad nila nga pababaw pataas tapos malapit na ang putyukan. At saka mayroong mga ibon. 4 na ibon ang palatandaan namin. Ang unang ibon ay yung tahaw at saka yung widwid. Yan ay humuhunid dyan sa malapit ng putyutan. At saka yung isang kwahaw. Yan yung palatandaan namin na mayroong putyutan dyan sa lugar na yan. Pagkakita ko ng kahoy na ito lampong taro ito yung sa Tagbanwa, pinagturo ko sa inyo na ito ang tinatapuan ng putyukan kung namulaklak sa buwan ng Pebrero. Pagdating ng buwan ng Marso, naghanap ko ng putyutan na malaki ng dugos na harvest namin. Siguro talagang gusto namin rin hindi talaga maubos yung mga puno dahil yan ang kabuhayan namin dito sa daan. Gusto namin talaga huwag pasukin ng kumpanya ang daan na laging yung puno na ito. Ang sa amin, ang mga nakukuha namin ng pulot ay hindi namin kinakaingin. Pamaagi sa pagkuha ng uway, halimbawa sa bugtungan, ang pamaagi sa pagkuha sa bugtungan dapat una gini mong kuhaon kilalahon ang kung bala nakabunga na siya o kung wala pa nakabunga dapat dili siya pagkuhaon. Kung makabunga na siya anti mailan sa pagbunga nga may ara na siya seeds o kung seedlings
sa palibot siya puno amon ang pagkuha sang bugtungan. Kaysa na-practice na mo dito ng 15 meters may ara ga bunga. So wala to man kung maluto siya kag madagas antes ang pagkuha. Pagkatapos kung makuha namin na itong ano na ito mga suhi niya, bali tatabasan namin ng malinis para gaganda naman na bilang visible naman siya ng maganda at saka maakit naman siya ng ganito. Pagdating ng mga ilang taon na kailangan namin naman, ganito naman may makukuha namin naman ito. Sa amin na yung pagputol, kung puputulin itong buktong, hanggang ganun yung ari hindi na pakinabang ari eh. At yung aakyat din namin yan dito sa ganitong laking puno. Aakyatin dito para maubos yung ano niya at hindi masasayang kasi kung putulin mo sa hanggang sa maabot lang, di mabubulok siya. Maagi sa pagkuha sang inang clams o kung madamo nga mga sahi sa iya puno, kuhaon ang gulang na kaning ratan paagi sa pag butang sang tanda agod nga ang pagkuha sigurado kadili makuha ang wala sing tanda. Isa sa among pamaagi amo ang paagi sa among pagkolekta sang ratan. May isa kaming ginagawa ng isa ka pulisiya para mapasiguro gid ang pagkuha sa ratan agod nga hindi man masayang ang bag-o ng mga linghod ng mga ratan. Isa sa among palatandaan sa paggamit sa pagkuha sa ratan, amo ang gulang na nga ratan among pagkuhaon. Kung magsaling kang gulang, paano mo ginatapos? Ang gulang medyo may kuan na siya, may wala na panit kanang kuan na yang panit ng green amo nang talaksan sa kuan ka may Anong kalabaon niya? ang kalabaon na sa aming pagkuan 5 meters basta kaagi na siya og bunga pwede na mo na makuha. 5 meters. Sa clams pagkatapos pagkuha nimo sang bilog niya nga lawas, sa punta naman bilinan nimo sang 1 ka metro aron na mabilin ang ubod o kon linghod nga ratan. Bali po sa puno, yung puno ng ratan, minsan ay mga mayabong, maraming puno na maliliit, tapos yung maliliit ay may talagang ina ng isang mahaba, mataas o malaki. Pero yung mga anak ay nariyan sa tabi, kangay mayabong. Ang ginagawa namin sa yan ang kinukuha namin yung ina. Dahil ang mga anak, siya na uli ang magsisilbing pagkakaroon ng supling. Pero yung ina, yan ang aming kinukuha. Pero sa pagkuha namin ng ina, ay aming iniingatan. Katulad nito. Ito ay napakaraming mga anak. At ang ina naman, yung narunang ina. Kaya ang ginagawa namin ay nahagdan. Para hindi masaktan o madaganan o hindi maputol, ang ginagawa namin, hinahagdan. Para diretso tumulay doon sa papunta sa may ratan. Sa pinakapuno ng yung mahabang yung ina ng ratan. Ito yung mapa na nagpapakita, ito yung land use map na nagpapakita ng ancestral domain ng Agtulaon, Mintapod, Higaon, and Kumadon.
Ito ay makikita sa munisipyo ng Impasugong at Malitbog, Bukidnon at Esperanza, Agusan del Sur. So ito ay nasa sukat na 13,000 hectares. So ginawa tong mapa, dinaan ito sa mahaba at tamang proseso kasabay ng pagsulat ng Ancestral Domain Sustainable Development and Protection Plan. So ang makikita natin sa mapa ay may mga puting marka. Yun ay nagpapakita ng ito ay tinatawag sa binukid na Bahaw-Bahaw Hakalasan. So ito yung sanktuaryo na protektahan ng mga matatanda upang hindi magalaw at may magamit pa yung susunod na henerasyon. So ang sistema ng paggamit nila ay may gagamitin sa labas. Turo mo doon. Oo, yun ang unang gagamitin, 5 hanggang 10 taon. Tapos pagkatapos ng 10 taon ay lilipat na naman sa ibang area. Dito. Yung nasa gitna ay hindi talaga gagalawin dahil naniniwala yung matatanda na doon mag-iitlog yung mga ibon at doon din kukuha yung ibon ng buto ng ratan para maitanim sa ibang area. 5 hanggang 10 taon. So pagkatapos nun ay lilipat na naman sila sa ibang kinikilalang lugar. So halimbawa dito yung unang 5 hanggang 10 taon, tapos lilipat sila sa ibang na-identified na area. Hanggang makaabot dito. Pag matapos dito ay babalik ulit sila sa una. May mga lugar po kami dito na pinangangalagaan. Yung tinatawag na sagradong lugar. Tawag sa aming Tagbanwa, yung mga bahay ng liyon o panyaon. Yung tinitirahan ng mga taong gubat na hindi natin nakikita. Talagang mayroong lugar na mayroon talagang na hindi pwedeng kunin. Dahil baka ang kinatakot ng mga tao na baka sa isang araw ay talagang wala nang makukuha ng mga ratan. Bagaral at ang palisya pong ito ay matapos gawain ng mga bagaral, tumawag po ang mga bagaral ng pagpupulong sa pangkalahatan at ito po ay ipinaliwanag sa kanila. At pag natapos itong maipaliwanag sa lahat ng membro o nasasakupan ng aming lugar, ito po ay palalagdaan namin sa aming pinakamataas na masirikampo na si Rosino Bunan. At kung malagdaan na po ng aming pinakamataas na masikampo, ito po ay maaari na naming gamitin sa isang taong lumabag sa anumang bagay ng mga gawain na hindi ipinahintulot ng mga tao rito sa aming lugar. Kaya ako ng halimbawa, katulad po sa pangalaga ng almasiga. Kung ang isang tao ay ginawa niya ang hinding tama na pangangalaga, halimbawa nagkuha siya ng almasiga, hindi niya tinapingan at nasira ang pag-ani ng almasiga, siya po ay mapapatawan ng mga parusa. Tulad po ng parusa na tinatawag sa amin na salaadat. Yung ikaw ay gumawa ng hindi tama. May mga parusa pa po kami sa mga bagay na mataas ng mga pagkakasala. Tulad po ng pagnanakaw. Halimbawa sa isang lugar, may isang pinangangalaga ang area na hindi pwedeng putulin
halimbawa yantok. Ang yantok na yun ay hindi pwedeng putulin at yan ay pinakaingat-ingatan. At ngayon, dahil sa gustong-gusto ng isang membro, isang tao na pakinabangan o kunin, pag sinabing hindi pwedeng putulin, hindi niya maaaring putulin kung hindi talagang walang nakakakita. Dahil pag may makakita sa kanya, pipigilin siya. Ibig sabihin, pumapasok yun sa nakaw na sistema. Ngunit bagamat ginawa niya yun, hindi siya maaring hindi malalaman dahil ang lahat ng mga membro, tao rito ay nagmamanman sa isang bagay. At mababanggit din, maibibigay rin sa aming mga bagaral yung taong pumutol doon. Pagkatapos, siya ay papatawagan. At pagkatapos na mapatawagan siya, maimbestigahan siya, masaliksik na talagang yun ay tunay na pagkakasala. At ginawa niya, yun ay napapaloob sa nakaw. Ang kasong iyon. So, ang kasong iyon, kapag siya ay nahuli, napatunayan, siya ay magbabayad ng halagang 500 piso. Bukod pa roon, kung nawala na, naipabili na niya yung ginawa, yung pinutol niyang yantok, yun ay ibabalik niya sa bagaral. Hindi pa tulutan siyang kukunin yung para siya ay hindi masasanay sa mga gawa na hindi maganda. Te abi ko may gulpi na lang may masaluot da. Te anong ginahimo niyo ninyo nga tikang? Nauna na mo nga ginahimo amo ang pag foot patrol sa bilog nga area agod nga malantaw kung bala may ara nagasulod nga ibang nga tao. Kung may ara among ginapadaan nga na sang sulat nga pagkatuon sa among asosasyon agod istoryahon siya. Te may nadakpan na ka mo? May ara mi nga nadakop buko na kuan isa lang sa tagagawas gi istorya kagi pakilala nga amo nang patakaran sa sulod sa pagkuha sa ratan kag labi na gid sa sulod sa area. Isa sa pamaagi namo sa amo ang komunidad amo ang pag himo naman sang ikaduhang tikang agod nga makilala nila kung ano pagid ang pabaskugon ang among pagproteksyon sa among naratan. Amo ang paghimo sa mga butang nga makapahalit sa ila kung dili lagi sila magpatuo sa among mga patakaran. Paghimo naman sa instrumento, cultural instrument amo ang balatik. So ang balatik isa ka instrument nga makahalit o kung makapila sa tao kung maigo ka sang isa ka lintab sang ng bagakay. May isa sa amo agyon nga ginahimo amo ang pag antes ka magbutang sang balatik ginapahibalo na nimo sa imo palibot komunidad hasta sa kaiping sa mga iban nga mga komunidad aron mahibaloan nila kung ano ang amon tindog sa pagproteksyon sa sina nga mga ratan nga ara sa sulod. Ipahibalo gina namon. Ang lahat po ng mga makikita na nakabidyo, ito po yung totoo na aming paggamit at pag-iingat ng lahat po ng mga resources na ito na nang dahil dito na aming pinag-iingatan maging sa pagpapakinabang ay nais naming ipakita sa lahat na mga leader o namumuno sa ating gobyerno na ito'y tinatawag namin na sustainabling pagpapakinabang paggamit. Na hinihiling din po namin sa
sa lahat na namumuno ng ating pamahalaan na sana po ay mababawasan yung mga requirements katulad po ng pira. Totoo na ang kami na mga katutubong Tagbanwa, wala po kaming pira sa bawat komunidad na maibabayad sa lahat ng mga bayarin. Pero nung tumutulong kami sa isang organisasyon, nagkaroon kami ng problema doon sa pagprepara ng kanilang resource use plan. Kasi yung nangyari doon, yung parang hindi nagkalinawagan yung lokal na opisina ng DNR doon sa region. Kasi parang iba yung interpretasyon nila doon sa mga guidelines at pulisiya na ginagawa nila na galing doon sa central office patungong sa field office. Sana hiniling ko lang sana na magkaroon ng pagkakaisang doon, yung interpretasyon doon, kasi yung apektado talaga doon sa pagproseso na magde-delay yung mga programa ng mga lokal na komunidad natin dahil doon iba-iba yung sinasabi ng nasa mataas at iba rin yung sinasabi ng nasa ilalim. Ang aming problema, nais po naming mapabilis yung aming permit ng lahat na produkto katulad ng almasiga, yantok at pulot, putyukan at iba pa, na ito'y natagal na naming hinihiling na kami ay magkaroon ng mga kaukulang permit para sa aming kabuhayan. Ito po ay mula noon hanggang ngayon ay ito po yung aming pinakahihintay na mabigyan na kami ng kaukulang permit para sa aming kabuhayan. Ay nakikita namin lahat ng mga katutubo dito sa Palawan, sa lalawigan ng Palawan, na ang isang problema namin dito ay yung pagmimina na dito sa aming lalawigan. Na yung pagmiminang ito ay sa nakikita namin walang pangangalaga na makikita mula doon sa tinatawag naming mga produkto o NTEP sa bawat aming pamayanan, sapagkat ang pagmimina ay hindi namin nakikita yung tinatawag na sustainably. Yung pagsusukat po, gumaan po yung pangkabuhayan namin. Kung mapasa amin ang mayroon na kaming legal na hinahawakan na katibayan sa aming lupaing ninuno. Ang aming lupang ninuno, awarded na po sa amin yung aming sertipiko. Pero yung sa kadti, hindi pa po, bagaman na naibalidit na, no? Bagaman naibalidit na po, pero kung hindi kami tutulungan, ma'am, palagay ko mahirapan pa rin kaming mahirapan pa rin mahawakan namin yung katibayan. These are the traditional practices used in the sustainable management of three important non-timber forest products: almasiga resin, honey, and rattan. These practices are supported by the traditional laws of the indigenous people and the regulations of the local community associations. To attain sustainability, assistance from different government agencies is also needed. We all need to cooperate and help each other work towards the sustainable management of these three important non-timber forest products, not only for the livelihoods of the people living in and near the forest now, but also for the generations to come.